Ang bida sa moving ito ay ang isang batang lalaking high school na ang pangalan ay Jason na may maraming followers dahil sa galing niya sa music, at sa sumunod na eksena ay makikita natin ang isang di kilalang babae na pumatay ng isang tao at itinago niya ang katawan nito sa likod ng kotse at pagkatapos ay nagdamit na ito bilang isang madre. Pagkatapos ay dumating na si Jason at ang kanyang ate na si Zoe sa St. Adeline School kasama ang kanilang mga magulang, winelcome sila ng headmistress na si Sister Rebecca at sinabi sa kanila nito ang mga rules ng eskwelahan. Ilang sandali ay sinalubong ng headmistress ang isang bagong teacher na isang madre na mula sa Montana na si Sister Sophia White. Habang naglalakad ay nakita nila si Jason sa school playground. Nagulat si Sister Sophia dahil sa kagwapuhan ni Jason at mukhang interesado ito sa batang lalaki. At pagkatapos ay nabunyag dito na siya din ang babaeng pumatay sa isang tao kanina at ang totoong pangalan niya ay Laura, at lumalabas na ninakaw niya ang identity ni Sister Sophia. Kinagabihan ay makikitang nagre-relax sa kanyang kama ang batang babaeng kaakit-akit at misteryosong madre habang pinapanood nito ang music video ni Jason. At nakakabigla na hinalikan niya ito sa screen, nakakatakot dahil kakaiba ang kanyang mga ikinikilos bilang isang madre at maliwanag na naaakit siya sa isang batang lalaki. Kinaumagahan ay nagsimula na si Sister Sophia para sa unang araw niya sa eskwelahan, ngunit nainas siya at nagselos na makita niya na naglalandian si Jason at Sarah, kaya't pinalipat niya si Sarah ng upuan dahil sa pagkabuwisit niya dito. Pagkatapos ng klase ay sinabi ni Zoe kay Jason ang kanyang pagsususpecha sa bagong teacher ngunit nilayasan siya nito. Pagkatapos ay nagsorry si Jason kay Sophia dahil sa maling pag-uugali niya kanina, at nakakagulat na tinanong siya nito kung girlfriend ba niya si Sarah ngunit itinanggi ito ni Jason. Nang sumunod na araw ay nahuli ni Sophia na naghahalikan ang dalawa kaya't galit na galit itong pinalayas si Jason. Pagkatapos ay binantaan niya si Sarah na sususpindihin niya ito, ngunit sinabi ni Sarah sa kanya na hindi mo pwedeng gawin sa akin yan dahil donor ang ama ko sa eskwelahang ito. Pagkatapos ay nilayasan niya ang madreng galit na galit at inis na inis sa kanya. Pagkatapos ng klase ay sinabi ni Sophia na maywan si Jason kaya't nagduda si Zoe sa madre at napansin niya na interesado ito sa kanyang kapatid, at nang silang dalawa na lang ay tinapat niya ito at sinabing bakit ka nagsinungaling tungkol sa relasyon niyo ni Sarah. Hindi na nakaimik si Jason ngunit sinabi ni Sophia na pumunta siya sa quarter upang pag-usapan ang mga bagay. Nag-alangang pumunta si Jason ngunit binantaan siya na isusumbong siya nito sa board kung hindi siya pupunta. Kaya't wala nang nagawa si Jason kundi ang sumunod sa kanya ngunit nagulat siya na makita niya sa kwarto na naghuhubad si Sophia. Natakot at naguguluhan si Jason na pinapanood ito mula sa nakaawang na pinto at pagkatapos ay umalis na ang batang lalaki. At nang pauwi na ang mga estudyante ay galit at selos na selos si Sophia nang makita niyang nagyayakapan si Jason at Sarah. Walang kaalam-alam si Jason na sinusundan siya nang nahuhumaling na si Sophia sa kanyang bahay. At habang nagdigitara sa pool ay tinitingnan siya nito ng kakaiba. Pagkatapos ay makikitang inaakit niya si Jason habang nagtatanim ito, tinatanggal din niya ang mga butones ng kanyang damit kaya't napatitig na lang sa kanya ang binata. At kinagabihan ay siya na mismo ang gumawa ng unang hakbang sa batang lalaki at ni-record din niya ang kanilang kaldagang ginawa sa kanyang cellphone. Kinabukasan ay makikitang nag-aalala at nakokonsensya si Jason kaya't umalis siya sa dorm upang magpahangin sa labas. Pagkatapos ay nagpunta si Zoe sa kwarto upang hanapin ang kapatid, ngunit laking gulat niya nang makita niyang sinisinghot-singhot ni Sophia ang mga damit ni Jason, kaya't sinabi niya sa madre na isusumbong niya ito sa board dahil nasa dorm ito ng mga lalaki. Pagkatapos ay nagpunta na si Jason sa party ni Sarah at wala siyang kaalam-alam na sinusundan pala siya ni Sophia. Ilang sandali ay isinama ni Sarah si Jason sa kanyang kwarto, at sinubukan niyang halikan ito ngunit naalala ni Jason ang ginawa nila ng madre kaya't biglang umalis na lang ito sa party na may dalang alak. Pagkatapos ay muntikan ng mahuli si Jason ng pulis at sa kabutihang palad ay biglang dumating si Sophia upang ayusin ito. Pagkatapos ay sinabi ni Jason na lasing na siya at hindi siya pwedeng umuwi sa ganoong kondisyon, at isang magandang pagkakataon ito para kay Sophia upang maisama niya ang binata sa kanyang apartment. Pagkatapos ay sinabi ng madreng Berat na umalis na sila ng bansa ni Jason ngunit nang mawala na ang pagkalasing ay nilayasan na siya nito. At pagkabalik ni Jason sa dorm ay nagulat siya nang madatnan niyang walang malay si Sophia sa kanyang kama. Napansin din niya ang mga gamot sa ibabaw ng lamesa at inakala niya na baka nagpakamatay ito. Takot na sinipr niya ito ngunit biglang gumising at hinalikan siya ng nakakatakot na madre. Pagkatapos ay sinabi nito na nagkunwari lang siyang patay para makita niya na nag-aalala sa kanya si Jason.
Nairita sa kanya si Jason at binantaan siya nito na isusumbong siya sa board, ngunit sinabi ni Sofia na mayroon siyang video na nagtitiktokan silang dalawa kaya't sobrang na-shock si Jason sa sinabi niya. Nang sumunod na araw ay bumalik na sa eskwelahan si Sarah kaya't galit na galit si Sofia, pagkatapos ay pinuntahan niya si Sarah at inihampas niya ang ulo nito sa pader ng banyo kaya't agad na namatay ito, at pinalabas niya na isang aksidente lang ang nangyari, kaya't takot na takot si Zoe nang makita niyang patay na ang kanyang ka-roommate. Kinabukasan ay dinerecha niya si Jason at tinanong niya ang relasyon nito kay Sofia. Nag-alangan ito nung unang ngunit sa kapipilit ng kapatid ay inamin din nito ang lahat. Naniniwala si Zoe na hindi totoong madre si Sister Sofia dahil kakaiba ang pag-uugali nito. Samantala ay nalaman ni Sister Rebecca na nagsisinungaling si Sofia tungkol sa tita nitong may sakit. Nagalit ito at sinabing isusumbong siya nito kay Father ngunit bigla siyang pinukpok sa ulo ng isang lampara ni Sofia upang makita niya ang liwanag ng kalangitan. Pagkatapos ay nagpunta ang magkapatid kay Sister Rebecca ngunit hindi nila nakita ito kaya't naisip nila na maaaring may nangyaring masama sa madre. Agad silang nagtungo sa simbahan at dumating din doon si Laura at nakita niyang hawak-hawak ni Jason ang kanyang laptop. Pagkatapos ay sinabi niya na sumama na sa kanya si Jason ngunit sinabi ni Zoe na tigilan mo na ang kapatid ko, kaya't nagalit si Laura at pinukpok niya sa ulo si Zoe at pagkatapos ay isinunod niya si Jason ngunit biglang dumating si Sister Rebecca at hinila siya nito sa likod, kaya't nang dahil sa galit ay sinekal niya si Sister Rebecca ngunit nakakuha ng pagkakataon si Jason at sinaksak niya ito sa likod kaya't sa wakas ay namatay na ang masamang madre. Nagtapos ang movie nang makagraduate na ang magkapatid sa high school, at sa kabila ng mga nangyari ay muli nilang hinarap ang kanilang mga buhay ng maganda at puno ng pag-asa. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito, at pakiclick mo na din ang notification bell at mag-like ka na din upang matulungan mo ang ating channel. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagtulong. Ingat po palagi Lods, God bless.